Krishna ay naglilingkod sa kanyang mga deboto. Ipinakita ni Krishna ang kataas-taasang persona ng Diyos, ang kaniyang walang kapantay na kababaang loob at pagmamahal sa kanyang mga deboto sa pamamagitan ng pagganap ng mga pinakamapagkumbabang gawain, lalo na para sa mga Pandava. Isang halimbawa nito ay noong si Krishna, sa kabila ng pagiging Panginoon ng sansinukob, ay kumilos bilang isang mapagkumbabang lingkod sa paghuhugas ng mga paa ng bawat panauhin na dumalo sa isang marangyang pagtitipo na inihandog ni Maharaj Yudhishthira. Ginawa ito ni Krishna dahil sa kanyang malalim na pagmamahal at paggalang kay Yudhishthira na nagpapakita sa mundo na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa kapwa ng may kababaang loob. Sa ibang pagkakataon, ginampanan ni Krishna ang papel ng isang sugo para sa mga Pandava noong panahong puno ng tensyon at masalimuot na negosasyon sa pagitan ng mga Pandava at ng mga Kaurava bago ang dakilang digmaan sa Kurukshetra. Ipinagkatiwala ni Maharaj Yudhishthira kay Krishna ang mga mensahe na kailangang ihatid kina Duryodhana, Dhritarashtra at sa iba pang pinuno ng Kuru. Ang pagiging isang sugo o postal peon, ayon kay Srila Prabhupada, ay isang napakababang utungkulin. Ngunit buong puso itong tinanggap ni Krishna upang ipakita ang kanyang hindi matitinag na katapatan sa kanyang mga deboto. Ang pagmamahalan at pagkakaibigan ni Krishna at Arjuna ay isa ring malinaw na halimbawa ng kagustuhan ni Krishna na ibaba ang kanyang sarili alang-alang sa kaligayahan ng kanyang deboto. Sina Krishna at Arjuna ay may malalim na ugnayan. Madalas silang magkasamang umupo, mag-usap, magtawanan, kumain, matulog at maglakbay. Umasta si Krishna kay Arjuna sa isang napaka-intimate at magkaibigang paraan na minsan dahil sa bisa ng Yoga Maya ay nalilimutan ni Arjuna na si Krishna ang kataas-taasang persona ng Diyos. Lahat ng ito ay bahagi ng banal na paglalaro ni Krishna upang bigyang kasiyahan at aliwin ang kanyang minamahal na deboto. Itinuturo sa atin ng kwentong ito ang malalim na kababaang loob at pagmamahal ni Krishna. Ipinapakita nito na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pagpapamalas ng pagiging mataas, kundi sa paglilingkod sa iba pa ng may mapagmamahal at kababaang loob. Si Krishna, bagamat siya ang kataas-taasang Panginoon, ay buong kusang loob na magpapakababa upang maglingkod at bigyang lugod ang kanyang mga deboto. At sa gayon, nagpapakita siya ng pinakamataas na uri ng debosyon at kababaang loob. Marami pang ginawa si Krishna para sa mga Pandava bilang patunay ng kanilang malalim na pagmamahal at malasakit sa kaniya. Dahil malapit siya sa mga debotong ito, naging tagapagtanggol, tagapayo, at katuwang siya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa digmaan ng Kurukshetra, kahit siya ang Diyos mismo, pumayag si Krishna na maging tagapagmaneho lang ng karwahe ni Arjuna. Hindi siya lumaban alinsunod sa kanyang pangako na hindi siya maghahawak ng armas sa digmaan. Ngunit sa pamamagitan ng paggabay kay Arjuna, lalo na sa pamamagitan ng pagtuturo ng Bhagavad Gita, itinuro niya ang landas na tunay ng Dharma, tungkulin at espiritual na karunungan. Tinulungan ni Krishna si Arjuna na makuha si Subhadra, kapatid ni Krishna, bilang asawa, sa halip na magdaos ng kasal na ayon sa kagustuhan ng pamilya. Pinayuhan ni Krishna si Arjuna na dukutin si Subhadra upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan at matupad ang kanilang kapalaran. Noong tinangka ni Duryodhana at Dursasana na hubaran si Draupadi sa harap ng korte,
Nanalangin siya kay Krishna. Sa sagot sa kanyang dasal, pinalawig ni Krishna ang kanyang sari upang hindi siya kailanman mahubaran. Pinoprotektahan ang kanyang dangal sa harap ng lahat. Sa buong panahon ng pagkatapon ng mga Pandava sa gubat, palaging nandiyan si Krishna upang bigyan sila ng payo, inspirasyon at espiritual na lakas. Ipinapaalala niya sa kanila na ang pagsubok ay bahagi lamang ng mas mataas na layunin. Haribol!